Okay guys, itong tinidor natin na DJ Pike Rackshack, no? Yan yan, may mga sticker pa siya dyan, ha. Yan, may DJ Pike nakalagay dyan, solo air, 100 travel lang yan. Tapos ayan, yung steerer tube nya, no? Taper dyan na kinonvert sa straight steerer tube. Para papado din natin yan sa baklaran, papakonvert natin ulit yan sa original yan tapered na steerer tube na sa taas. Ayan yung kanyang rebound adjuster. Yan yung mamaya bubuksan mamaya sa bike question kasi natin, papabakas natin yung kulay ng ating lower leg kasi marami ng gas-gas. Ayan. Ang kanyang hub spacing is 15 by 100 lang. So non-boost lang yan. Tapos yung spike na sa Brosa na 30, bibenta na mamaya sa Riverbank kasi hindi niya nakuha kagabi. Mamaya raw niya kukunin yan. So binibenta ko na lang ng 2,000. Ayan, ang lapad niyan is 30, tapos ang klase ng spank niya is Sabrosa. So size 26 yan. Ayan, so napakagaan, no? Mapapansin yung gaan, mo. Inano ko lang, gaan. Tapos yun, pupunta na tayo doon mamaya. So guys, magandang sa inyo, magandang araw, no? So pumunta ako dito sa Bike Quest, dito sa may Santo Niño, Marikina. Yan yung mga parts ng mga nila, mga binibenta nila diyan, no. Ayan, meron silang Origin, Hope. Ayan, mga hub na Hyperglide, Microspline, Speed 1, Microspline, Hyperglide. Ayan, may nagpapabuo sa kanya ng bike doon, si Kuya. Mountain Peak yung frame niya, na nagpalit siya ng Kent's Tyrant XT na frame. Enduro frame yan. So ito si Kuya, yung gumagawa ng bike is add nyo siya sa Facebook niya, no? So naglalaro yan, yan, enduro rider yan, na downhill na rin. Ayan, binidyoan ko yung bike ni Sir na isa. Yun, tapos yan, binubuo na yung kanyang bike. So yung Kent's Tyrant Extra na frame daw is galing daw dyan sa Bike West. Yan, kinakabitan ni Kuya yung handlebar. Ayan yung mga bike nila, oh. Diba, ang dami. May naka S-Works pa. Ayan, kinakabit na yung dropper post niya. Ayan. So, yung dropper post pala niyan is iisa lang din dun sa sukat nung nabili kong frame na Spectrum Speed 1 dati. Ayan. Ayan na, inikpitan na niya yung dropper post. So, yung Mountain Peak pala niya, binibenta niya ng 5,000. So, walang dropper post yun, pero binutasan lang yung likod ng seat tube. So, binibenta na niya yung frame na yun, kaya lang size 29 kasi yun. Ang frame kasi na balak natin ipalit is 27.5 plus. Yun, kaya yun. Ayan. Yung bike ni Sir pala, mga kaibigan, guys, big time talaga, oh. Sipin nyo, naka SLX na RD. Yan, naka Kent's Tyrant na frame. Ang kanyang hydraulic SLX din. Ang rackshack niya na fork stanchion 35. Tapos ang rim niya is Weinmann na 32 na lapad, 32 holes pa rin. Yan, tapos yan, naka SLX na RD. Ang kanyang cranks SLX din, kasama na yung chainring na Jore or SLX din yata na chainring. Tapos yung kanyang kadena siguro SLX na rin siguro yun. Ayan, si Kuya kinakabit na yung kanyang bottom bracket. So ang gastos lang talaga sa bike na to is yung frame, bagong headset, tsaka yung labor nung pagbuo ng bike niya. So binidyoan ko lang itong bike na to habang naghihintay ako kasi ako yung next customer sa kanya. Kasi ang pakay lang natin sa Bike West kanina sa bike shop nila is nagpabaklas lang ako ng fork. Dahil lang dun sa magpapatanggal ako ng kulay sa Provident kay Kuya Michael, dun sa ating lower leg, mapatanggal ko yung kulay. Then pagkatapos tanggalin is babalik na ako dun sa Bike West ulit. So ang nadagdag lang dun sa labor ko sa fork is yung foam seal. Yung foam seal, yun yung pinaka loob. Once na matanggal mo na yung yung oil seal dun sa fork, may foam pala yun sa loob. So kailangan na rin palitan yun, sabi ni Kuya. Ayan, ang ganda talaga ng mga gamit nila dito, special tool talaga sila, oh. Ayan, oh. Ibig sabihin yan, hindi pala daw Allen. Ayan, iba yung bolt na ginamit. So gumamit siya ng adapter kasi yung kanyang hub is Speed 1 Sniper
microspline na non-boost. So, boost yung frame kaya kailangan ng adapter. Kaya natapos na yung bike ni sir, no? Medyo malapit na. Ayan. Ayan yung kanyang gulong, Vittoria, na malaking gulong, no? Tsaka Wingman na rim. Yan. Okay sana yung rim ni sir kung black sana nabili niya, no? Kasi mas bagay kasi pag black eh. Ayan. Yan, ayan na. Ayan, nilalagay niya yung isang spacer doon sa kabila. Ayan, no? Ayan, no? Para kumagat na yung true axle. Ayan, di ba? Ganda ng RD niya, SLX, di ba? Ayan na. Nakabit na yung kadena, yun, no? Pinukpok niya pa para umano yung kadena, lumapat. Ayan na. Nagtutono na siya ng RD dyan. Ayan, tinatono niya na yung RD para umano na yung kadena. Ayan. Ayan, di ba? Ang galing. So, yan. Ang ganda ng build bike ni sir. So, inano yan. Tinesting ni sir yan. Tinesting niya muna yung dropper post. Bago siya lumabas, inano niya muna yung bike niya. Sinakyan niya muna yung bike. Kasi baka may magbago sa sitting position. Kasi naka-dropper post naman siya. Ayan. Yung mga binibenta palang bike dyan sa Bike West is mga ano rin talaga. Medyo may kamahalan din talaga. Kasi meron silang Spank, may Hope sila, may A13 sila. So, alam niyo na yun kung ano yung mga brand na binanggit ko. So, lahat yun mga medyo medyo pricey yun. Tapos, meron din silang DT Twist na hub. So, ang kinaganda sa DT Twist nilang hub, pwede silang magpabenta ng hub lang, isa lang. Whether likod or harap lang. Ayan na, tinitesting niya na yung dropper post. Ayan o. Diba, ang ganda. Ayan. So, ito na yung fork natin. Ayan o. Paservice na natin yung fork natin. Ayan. Hindi naman totaling service siya na babakasin lang. Kasi yung lower leg niya is marami ng gas-gas. Gusto ko na ipatanggal yung kulay. Ayan. Ayan, tinanggal niya na yung pinaka-air. No? Papasingawin niya na yung suspension. So, iniwan ko muna yung internal ng aking fork kasi lower leg lang dinala ko. Kasi bukas, pupunta tayo kay Kuya Michael Buenaventura sa Provident para anin tong pork, patanggalan natin ng kulay. Then, isang araw lang naman daw yung proseso. Then, sa Friday, babalik tayo ulit. Then, pagkabalik natin sa Provident, for sure, pupunta na tayo kaagad sa Bike West para ipakabit ulit. So, ayan, tinatanggal na. So, hanggang dyan na lang yung vlog guys. Maraming salamat.